Okay, welcome back sa ating channel mga kaibigan at masaya tayo na nakabisita na naman kayo sa channel ko. Salamat din pala sa inyong pag-subscribe sa ating channel. At meron tayong tutorial ngayon na isang yun no, mga kaibigan. Ang issue niya nito, no display. Ito, isalpa ko na siya sa ating outlet. Itong plug niya. Ayan. So, yun. Ganito naman talaga yung kalakaran ng TV, no? Meron siyang light indicator dito na red. So, i-press ko na yung power button niya. Nag-yellow green. Tama naman. Ganyan naman talaga yun siya. Pero, wala talaga siyang display. Kung lalagyan natin ito ng cable, yung sound lang maririnig natin. Pero, hindi natin siya makikita. Samahan niyo po ako upang i-repair natin ito. Bubuksan na po natin mga kaibigan. May nakikita tayo dito na 3-in-1 na board. So ibig sabihin ito yung power supply niya. Ito yung sa backlight driver niya. Ito rin yung sa processor niya o sa system niya. So ito dahil ang issue nito ay walang display, saan ba tayo magche-check? Syempre ang unahin natin sa pag-check itong backlight niya, kung umiilaw ba. Pangalawa, i-check din natin tong backlight driver niya kung meron bang binibigay na supply. Ito mga kaibigan, meron tayong backlight tester. Ngayon, susukatin natin to itong kanyang backlight, atin itong testiran kung okay pa ba. Ayan mga kaibigan, tinusok na natin sa ating test pen itong terminal ng backlight driver niya. Yung negative natin na black na test pen, nilagay natin sa white niya na wire papunta sa kanyang backlight. Samantalang itong ating pula na test pen bilang positive, nakatusok din sa pula na wire. So tingnan natin ang ating backlight tester. Ayan mga kaibigan, meron siyang reading na 73.9. Ang ibig sabihin nito, good ang ating backlight. At makikita naman din natin dito sa butas niya dito na umiilaw yung ating backlight. At ang isusunod natin na pagsukat nito mga kaibigan, na i-test natin ang kanyang backlight driver dito na naman banda. Kung meron bang supply dito na terminal papunta sa kanyang backlight. Okay, at ang tester lang muna natin, multi-tester yung gagamitin natin. Ito na lang kasi yung digital na iwanan natin sa ating shop dito kasi tayo nagtatrabaho sa isang hotel. So yan, lalagay natin dyan yung rinse. At kukunin pala natin yung AC cord niya mga kaibigan, ilalagay natin dito. Tapos i-plug in na natin sa ating outlet. Ayan, plug in ko lang muna. Naka-plug in na. At makikita natin dito na may standby power na pula or light indicator na pula. At i-on ko na dito sa kanyang power button. Yan. Ayun na mga kaibigan. So sa ganito nag-on na yung unit natin. At pagka ganyan, meron na sana niyang ibibigay dito sa ating terminal, sa ating backlight. Ngayon susukatin natin kung ilan Susukatin natin. Focus tayo dito sa kanyang terminal, positive, tapos negative dito. Titingnan natin yung tester. Ayan, nasa lang siya mga kaibigan, 45 volts DC. So hindi siya nakaabot doon sa required na voltage, yung nasukat natin kanina, 73 volts. At sa ngayon i-trouble muna natin tong kanyang backlight driver section. Kasi kung hindi natin to siya madala sa trouble talaga, itong backlight section niya,
ay papalitan na lang natin ng DIY na backlight driver. Pero trouble na muna natin, no. Kaibigan, sa backlight driver niya, yung tester natin naka times 1 na yan, no. At ang una natin na duda nito, itong kanyang Schottky diode. Testira natin yan kung okay ba. Ito, yan. So naka times 1 siya, may deflection, tama naman yon. Pero kung ibalik ta rin natin ang test pen natin, kung may deflection pa, yun ay hindi na tama, may diferensya na talaga. Ayan, meron siyang deflection. So para masigurado natin na kung ito ba yung sira o ang ibang circuit dito, ihahang muna natin itong Schottky diode niya. So ihang ko muna yan, itong diode niya, no. Ayan, nahang na natin to, no, mga kaibigan, itong Schottky diode niya. Ngayon, titestiran na natin. Yan, tama naman yon. Pero kung i-reverse natin, kung may deflection pa, ay defective na talaga siya. Ayan, siya talaga yung may diferensya. Kaya itong Schottky diode na yan, papalitan ko lang muna. Mga kaibigan, meron siyang number na SR5150. Yan yung number niya. So, defective na to. At ang ipapalit natin, ganun pa rin na number. Ayan. SR 5150. Ay, makikita natin yung symbol niya. Kung nakalimutan natin kung saan yung anode at saan yung cathode, ito yung symbol niya para hindi tayo malito. Yan lang ang susundan natin. At ganito yan siya. Ayun. Testing na po natin, no, mga kaibigan. Ayan. Okay. Ayan, yun day. Makikita natin na mayroon ng display. Yun day. So, ganun lang kasimple, no, mga kaibigan. Pagka walang display, una natin i-check ang kanyang backlight. Pangalawa, itong backlight driver niya. At sa backlight driver niya, meron tayong nakuha na itong ating Schottky diode na SR5150. Kung ito po ay nakatulong sa ating repair, itong tutorial na video natin, maaari po tayo mag-subscribe sa channel na to at pakipress na rin sa ating notification bell upang updated din kayo sa mga hinaharap natin na mga i-upload, iba pang mga tutorial. Ito ay basic lamang po at para nga sa mga baguhan nito, sana po ay makakatulong. Hanggang dito lang po at maraming salamat. Ingat.